Hello guys, Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. For today's video, lilinisin natin tong throttle body. Gagamit tayo ng CVT cleaner ng Covey. So, siguro hindi ko ito nalinis for about 6 months. Mga ganyan. So, importanteng nalilinis yan kasi yung sa intake natin, pumapasok dyan papunta sa manifold yung mga excess na langis na nanggagaling sa intercooler natin. So, very important na malinis yan kasi apektado rin yan sa, syempre lagi ko naman sinasabi, yung consumption sa gas, performance, yung delay. So, nandito yan. So, babaklasin natin yan today. Which is madali lang naman. Kahit kayo, kaya nyo yan i-DIY. Para maluwagan. Tapos, dahan-dahan ninyo lang yan. Ayan. Gamit lang yung flat screw. Madali naman yan tanggalin. Basta dahan-dahan lang kasi pag nasugatan yan o nabutas, sisingaw na dyan yung sisingaw na yan. So mawala yung power ng sasakyan nyo. So ayan. So dito gagamit lang kayo number 10. May tatlong tornilyo yan. Dito, isa, dalawa. Tsaka sa pinakailalim. So makakapanyo naman yan. Gamit lang kayo ng socket wrench na number 10. Madali lang naman itong tanggalin. So higpit pulso lang din to mga sir. Hindi naman kailangan mahigpit yan pag ibinalik nyo. Kumutan tanggalin mga sir yung negative side ng battery every time na may gagawin kayo. So sa atin wala pa tayong tinatanggal na terminal kaya okay lang guys. May terminal dito yan. Throttle body natin, huwag kayong matakot na tanggalin yung tornilyo, yung mga nut nya, kasi yung isang tornilyo nakakapit naman tong throttle body dito. So no worries na matatanggal yan. Yan. Dahan-dahan lang. Tapos may socket yan dito sa gawing ilalim nya. Ito yung socket na to. Yan, naka-clip lang naman yan, madali lang tanggalin. So makikita nyo yung throttle body. Yan yung mga stain, mga liquid, mga oil na pag sumasara to, umiipit siya dyan. So nakaka-apekto yun sa performance ng sasakyan natin. Ayan. So yan yung lilinisin natin kung mapapansin nyo. Eto, hindi to ginagalaw yung pinaka-flapper niya. Kasi yung pinaka-flapper na yan, mechanical yan eh. May mechanical yan dito eh. Sa side na to. So may mechanical dito, pinagagana naman ng computer box natin dito. So ito nakasuksok lang yung terminal dyan. So dahan-dahan lang kayo dyan. So kung mapapansin nyo, Siemens ang original ng Kia Carens 2008 model. So sa mga naka-Kia dyan, lalo na sa mga may throttle body, ganito lang yung paglinis. Ulitin ko, hindi ito pinakikialaman na ibaba, hindi. Kasi may gear yan na nandito sa loob na pwedeng maputol pagka ginalaw. So ganyan nyo lang siya lilinisin. Tatanggalin nyo lang tong oil, nya, pinaka o-ring nya. So gagamit tayo ng Covey na CVT cleaner, hindi carburetor cleaner, CVT cleaner. So bubugahan lang natin siya, ganun lang. Very visible naman no, yung stain niya. So yan, bugahan natin. So kung mapapansin nyo, pagka gumamit kayo ng CVT cleaner, number 1, magsusuot kayo ng goggles. Kasi chemical yan eh. By accident baka mamaya matama kayo sa mata.
So kung makikita nyo, pagka CVT cleaner ang ginamit, hindi mo na kailangan yan brushin. CVT lang, CVT cleaner lang. Isang CVT cleaner, magkano lang naman compare dun sa purpose nung sa purpose nung nililinis nyo. So ganyan lang, ingatan yung mabuti. Again, hindi to tinatanggal yung pinaka mechanical niya. Yan lang, ganyan lang. Linisin nyo na rin yung body niya. Anyway, ito 2008 model, hindi pa naman napapalitan ng throttle body. Basta maintain nyo lang yung throttle body nyo na malinis. Kasi hindi na nasa-sense yan pagka marumi, hindi naman nasa-sense yan hindi naman magche-check engine yan. Kaya lang yung performance ng sasakyan nyo medyo weak. So ganyan lang. Ayan, malinis na siya. Yung mga singit-singit, importante yan, ma-spray nyo. Malinis na. Pagkatapos nyo siyang linisin, kung meron kayong blower or spray panghangin, compressor, bugahan nyo lang yung loob kasi syempre sa sobrang lamig nung CVT cleaner, magmo-moist yan So, kabit na natin siya. So yan, malinis na siya, okay na. Ito, alalay lang kasi pag napunit yung goma niya, sisingaw doon. So ito, tinabasan ko na to kasi wala pa akong makuha nito So tinabasan ko siya kasi yung pinaka nakaipit dito nagkaroon ng sa katagalan. Imagine 2008 pa. So nagkalik doon, nagkasingaw, so nagbubuga dyan, nag-i-spray dyan yung sa hangin natin papunta rito sa manifold. So syempre affected yung running condition ng engine natin, at the same time yung performance. So ginawa ko, kinat ko lang yung kapraso na yun, abot pa rin naman. So yun, dahan-dahan lang. So doon sa CVT na natira sa cleaner, spray mo lang yung body niya, yung mga natira mga dumi-dumi, kasi madumi din yung guantes natin, so lumapit din siya. So linis lang. So yan, okay na. Kabit nyo na yung terminal. So yun sa terminal, lagi kong ina-advise higpit pulso lang yan. Hindi yan pwede yung gigil ka na maghihigpit. Masisira dyan yung tingga na kinakapitan nito. So higpit pulso lang. Yan, okay na. Hindi naman yung maluwag. Engine cover. So dito gamit lang kayo ng number 12. Number 10, sorry. Doon sa socket wrench natin, number 10 lang din 'yon. So tatlong lang 'yon, tatlong nut.
So kayang-kaya namang i-DIY yon. Next video natin, abangan nyo yung paglilinis ng intake manifold natin. Lilinisin natin yan. So guys, yan, ibalik na natin sa yung cover. Tapos ito yung throttle body natin, malinis na. So yan, start na natin. Okay na. So ganyan lang. Lagi lang natin i-maintain yung sasakyan natin kasi ang mahal magpundar ng sasakyan. At the same time, ang hirap ang paggawa. Tapos pag nagpagawa tayo, minsan hindi pa natin natitempohan yung maayos na mekaniko. So ganyan lang yung pag-maintain ng makina natin. Ako every 6 months nililinis ko yung throttle body. Yung sa air filter naman, pagka makita nyo naman na talagang hindi na makahinga, maruming-marumi na, dapat dun lang yung time pwede mapalitan. Ako naman, spray lang ng compressor yan, yung compressor. So yun lang. Sa battery naman, pag nandito sa loob ng garahe yung sasakyan, hindi ko na nilalock para yung alarm niya, hindi ko na ino-auto para yung battery, pag hindi mo ginagamit, hindi rin siya mabilis mag-drain. Kahit na 1 week mo siyang hindi magamit, okay lang. Mga sir, yun lang. Lagi nyo lang i-check yung engine, battery, filter, map sensor. So pagka marumi na yung throttle body nyo, mapapansin nyo pag nagtapa kayo ng gas, mapapansin nyo hindi siya nag-i-steady. Pag nag-apa ka, medyo bababa siya bago siya umakyat, magbababa ng konti bago siya tumaas. So isa yun sa sign na yung throttle body nyo madumi na. So guys, thank you again, next time lilinisin naman natin yung intake manifold. So please like, share and subscribe. Papindot na rin yung notification bell para sa next video natin updated ka. Thank you.